Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa pagbubukas ng isa na namang aklat ng buhay. Handa na ba kayong pakinggan ang isang salaysay na susubok sa tatag ng isang pusong nagmamahal? Sabi nila, ang pag-aasawa raw ay pagsasama ng dalawang pusong handang magsakripisyo para sa isa't isa. Ngunit paano kung ang sakripisyo ay nanggagaling na lamang sa isa? Gaano karaming pagtitiis ang kayang ibigay ng isang asawa para sa ngalan ng pamilya bago niya matantong ang pag-ibig na ipinaglalaban niya ang unti-unti na palang sumisira sa kanyang buong pagkatao. Gabi na nang makauwi si Hiraya Manalastas mula sa trabaho. Dala niya hindi lang ang bigat ng kanyang laptop bag, kundi ang bigat ng buong maghapon na tila nakapasan sa kanyang mga balikat. Dahan-dahan niyang hinilot ang kanyang sentido, umaasang kahit paano'y mababawasan ang kirot na kanina pa niya tinitiis. Ang tanging gusto niya lang ay ang humiga at ipahinga ang katawan at isip. Ngunit ang pagod ay isang luho na hindi niya kayang basta na lang ibigay sa sarili. Sa pag-upo niya sa kanilang maliit na lamesa sa kusina, ang sumalubong sa kanya ay hindi mainit na hapunan, kundi ang isang tumpok ng mga sobreng may iba't ibang kulay, mga paalala ng mga bayarin, kuryente, tubig, internet, at ang pinakakinatatakutan niya sa lahat, ang credit card statement. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Ito na naman ang buwanang ritual niya, ang pagbabudget, ang pagkakasyahin ng sahod na tila laging kulang. Kinuha niya ang sobre mula sa bangko at sa isang iglap, tila nanlamig ang buo niyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatitig sa numerong nakalimbag sa papel. 160,000 pesos. Paulit-ulit niyang binasa. 160,000. Parang may kung anong malakas na sampalang dumapos sa kanyang pisngi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang papel. Imposible. Paanong nangyari ito? Maingat siya sa paggamit ng credit card. Ginagamit lang niya ito para sa mga importanteng gastusin tulad ng groceries o pambayad sa ospital. Kailanman ay hindi siya gumastos ng ganito kalaking halaga sa isang buwan. Lino! Mahinang tawag niya sa kanyang asawa na nooy prenteng nakaupo sa sopa at nanonood ng basketball sa telebisyon. Hindi siya nito narinig. Lino! Medyo nilakasan niya ang boses. Oh, bakit love? Sagot nito nang hindi man lang inaalis ang tingin sa TV. Nakita mo na ba yung credit card statement? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay may halong panginginig at pag-aalala. Hindi pa. Bakit? Malaki na naman ba? Kaswal na tanong nito. Tila ba isa lang itong ordinaryong usapan? Lumapit si Hiraya. Iniabot ang papel sa asawa. Tingnan mo. 160,000, Lino. Saan nanggaling to? Sa wakas ay ibinaling ni Lino ang tingin sa papel. Kumunot ang noo nito ng ilang segundo bago muling ibinalik ang atensyon sa telebisyon. Baka error lang yan ng bangko, love. Tawagan mo na lang bukas. Minsan nagkakamali talaga yan sila. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Hiraya sa naging tugon ng asawa. Ganoon lang? Error lang? Sa halagang yon, ganoon lang kadali para sa kanya na baliwalain? Hindi ito error, Lino. Giit niya. Nakalista dito ang mga pinagkagastusan. May isang transaction dito na nagkakahalaga ng 160,000 pesos. Isang bagsakan. Hindi ko alam kung ano to. Naramdaman ni Hiraya ang pamilyar na pakiramdam ng pag-iisa. Siya na naman ang nag-aalala. Siya na naman ang kailangang humanap ng solusyon. Sa isip niya, nag-uunahan na ang mga kalkulasyon. Paano niya babayaran ito? Ang sahod niya ay sapat lang para sa mga bayarin sa bahay at pagkain nila. Lahat ng gastusin mula kuryente, tubig, hanggang sa maintenance ng sasakyan na si Lino ang gumagamit
ay sa sahod niya kinukuha. Ang buong sahod ni Lino ay diretso sa nanay nitong si Aling Dolores. Iyon ang kasunduan. Isang kasunduan na sa simula ay tinanggap niya sa ngalan ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Ngunit ngayon ay tila isang malaking batong nakapasan sa kanyang likod. Hayaan mo na muna yan, Hira, sabi ni Lino, na tila naiirita na dahil naiistorbo ang panunood niya. Bukas na natin problemahin yan. Manood na lang muna tayo. Hindi na sumagot si Hiraya. Ano pa bang sasabihin niya? Bumalik siya sa lamesa, umupo, at muling tinitigan ang papel. Hindi ito pwedeng ipagpabukas. Ang bawat araw na lumilipas ay may interes na tumatakbo. Kinuha niya ang kanyang telepono, nanginginig pa rin ang mga daliri. Hindi siya papayag na matulog ngayong gabi nang hindi nalalaman ang katotohanan. Hinahanap niya ang customer service hotline ng bangko. Habang nagri-ring ang telepono, napapikit siya ng mariin. Sana nga error lang, bulong niya sa sarili. Kahit alam niyang malabo itong mangyari. Thank you for calling XYZ Bank. This is Anna speaking. How may I help you? Sabi ng boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Hiraya. Good evening. I would like to inquire about a transaction on my credit card statement. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyong kailangan. Bawat segundong paghihintay habang tinitingnan ng agent ang sistema ay tila isang oras. Yes, ma'am, sabi ng agent. I can see the transaction here. It was a one-time payment of 160,000 pesos made last week. Can you tell me where the transaction was made? Anong pangalan ng merchant? Tanong ni Hiraya. Halos hindi na siya makahinga sa kaba. May ilang sandaling katahimikan. Okay, ma'am. According to our records, the transaction was made at Alhas de Oro Jewelry and Fine Gems. Parang nabasag ang puso ni Hiraya sa narinig. Alahas. Isang tindahan ng alahas. Hindi siya nagsusuot ng alahas. Hindi siya bumibili ng alahas. At sa sandaling iyon, iisang tao lang ang pumasok sa kanyang isipan na gagawa ng bagay na yon. Hindi nakatulog si Hiraya ng gabing iyon. Ang bawat pagpihit niya sa kama ay nagpapaalala sa kanya ng pangalan ng tindahan, Alahas de Oro. Ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Ang katabi niyang si Lino ay mahimbing na natutulog, humihilik pa na tila ba walang anumang problema sa mundo. Ang kapayapaan sa mukha nito ay isang insulto sa kabalisahan na halos dumurog sa puso ni Hiraya. Kinaumagahan, sinadya niyang gumising ng mas maaga. Nagtimpla siya ng kape, hindi para pampagising, kundi para pampakalma. Hinintay niyang bumangon si Lino. At nang makita niya itong papalabas ng kwarto, bihis na para pumasok sa trabaho, alam niyang ito na ang pagkakataon. Lino, kailangan nating mag-usap, sabi ni Hiraya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Love, mail late na ko, sabi ni Lino. Habang nagsasapatos, iniiwasan ng kanyang tingin. Mamayang gabi na lang, please? Hindi gumalaw si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Hindi, ngayon na. Alahas de Oro. Familiar ba sa'yo ang pangalang yan? Natigilan si Lino. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at sa mga mata nito, nakita ni Hiraya ang pagkakasala. Hindi ko alam yan, pautal-utal nitong sagot. Huwag kang magsinungaling, Lino, mariing sabi ni Hiraya. Tumawag ako sa bangko. Doon ginastos ang 160,000 pesos sa isang tindahan ng alahas. Pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo. Nagbuntong hininga si Lino, isang buntong hininga ng pagsuko. Ay, hiniram lang ni nanay yung card. May bibilin lang daw siyang importante. Hiniram? Halos pabulong na tanong ni Hiraya, hindi makapaniwala. Hiniram niya ang credit card ko para bumili ng alahas na nagkakahalaga ng sweldo ko ng ilang buwan? At pumayag ka lang? Hira, alam mo naman si nanay. Gusto niya lang maging masaya. Katwiran ni Lino, ang boses ay nagiging depensibo. Babayaran din naman daw niya.
Babayaran? Tumaas ang boses ni Hiraya. Saan siya kukuha ng pambayad, Lino? Sa sahod mo na ibinibigay mo sa kanya, na siya ring ginagamit niya para sa lahat ng luho niya, habang ako, nagkukumahog magbayad ng mga bills dito sa bahay? Hindi pa man nakakasagot si Lino, narinig nila ang pagbukas ng pinto sa sala. Pumasok si Aling Dolores, na may sariling susi sa kanilang bahay. Pumasok itong parang reyna, may dalang bayong ng mga prutas na tila ba normal lang lahat. O anong sigawan to ang aga-aga? Masayang bati nito bago napansin ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Ang mga mata ni Hiraya ay agad na napako sa pulsuhan ni Aling Dolores. Doon, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kanilang kusina ang isang makapal na gintong pulseras. Napakaganda nito at napakamahal tingnan. Hindi na napigilan ni Hiraya ang sarili. Tita, kayo po ba ang gumamit ng credit card ko? Diretsong tanong niya. Tiningnan ni Aling Dolores ang manugang mula ulo hanggang paa bago ngumisi. Ayun naman pala, nalaman mo na. Oo, ako nga. Bakit, may problema ba? Problema? Bulalas ni Hiraya. Tita, 160,000 pesos po iyon. Hindi po birong halaga yon. Tumawa si Aling Dolores. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Ipinakita niya ang kanyang pulseras. Ito lang, para sa halaga ng lahat ng sakripisyo ko sa pagpapalaki sa anak ko, kulang pa to. Isipin mo na lang na regalo mo sa akin. Pero hindi ko po kayang bayaran yan, sabi ni Hiraya. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Dito na nagbago ang anyo ni Aling Dolores. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Abat sumasagot ka pa? Utang na loob mo pa nga sa akin at pinatira kita sa pamamahay ng anak ko. Kung makareklamo ka sa kaunting halaga, akala mo kung sino kang mayaman. Responsibilidad ng anak kong alagaan ako. At dahil asawa ka niya, responsibilidad mo rin. Napatingin si Hiraya kay Lino. Naghahanap ng kahit anong tulong, ng kahit anong salita ng pagtatanggol. Ngunit ang kanyang asawa ay nakatayo lang doon, tulala, nakayuko, parang isang pastit na napagalitan. Walang salitang lumabas sa bibig nito para ipagtanggol siya. Sa sandaling iyon, mas masakit pa ang katahimikan ni Lino kaysa sa lahat ng masasakit na salita ni Aling Dolores. Hindi po ito kaunting halaga. Sabi ni Hiraya, ang boses ay basag na. Pera ko po yon. Pinagpaguran ko po yon. At ang pera ng anak ko, saan na napupunta? Di ba sa'yo rin naman? Sigaw pabalik ni Aling Dolores. Huwag kang maging sakim, Hiraya. Hindi yan maganda sa isang asawa. Sa gitna ng galit at pagtatanggol sa sarili, may nasabing isang bagay si Aling Dolores na hindi sinasadya. Isang bagay na nagpatigil sa mundo ni Hiraya. Mabuti pa ngang sa utang na yon daw punta ang pera kaysa kung saan-saan lang. Napatingin si Hiraya sa biyanan. Ang galit sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng pagkalito. Utang? Anong utang, tita? Biglang natigilan si Aling Dolores. Ang kanyang mukha ay bahagyang namutla na pagtantong may nasabi siyang hindi dapat. Tiningnan niya si Lino, ngunit ito'y nanatiling tahimik. Ngunit para kay Hiraya, sapat na ang narinig niya. Ang gintong pulseras ay hindi lang isang luho. Ito ay isang takip. Isang takip sa isang mas malaki at mas madilim na sikreto. Buong araw sa opisina, hindi nawala sa isip ni Hiraya ang salitang utang. Tila ba ito'y isang matulis na tinik na bumaon sa kanyang diwa. Hindi siya makapag-focus sa kanyang trabaho. Ang mga email ay dumadaan lang sa kanyang paningin at ang mga tunog ng telepono ay tila nanggagaling sa malayo. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang biglaang pagbabago sa ekspresyon ni Aling Dolores matapos nitong mabitiwan ang salitang iyon. Isang saglit na pagkatakot bago ito muling nagsuot ng maskara ng pagkagalit. Kailangan niyang malaman ang totoo at alam niyang hindi niya ito makukuha mula kay Lino na isang anino lamang ng kanyang ina. Kailangan niyang kumilos ng mag-isa. Kinagabihan, nagkunwari si Hiraya na masama ang kanyang pakiramdam.
Masakit ang ulo ko, Lino. Matutulog na ko ng maaga, sabi niya sa asawa na abala na naman sa panonood ng telebisyon. O sige love, magpahinga ka na, sagot nito na halatang masaya dahil hindi na niya kailangang harapin ang galit at mga tanong ng asawa. Hinintay ni Hiraya na lumalim ang gabi. Hinintay niya ang tunog ng paglock ng pinto sa kwarto ng kanyang biyenan. Si Aling Dolores ay sa kanila na halos tumira. May sarili itong kwarto na katabi ng sa kanila. Hinintay din niyang marinig ang malalim na paghilik ni Lino. Isang senyales na ligtas na siyang kumilos. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, bumangon si Hiraya mula sa kama. Ang bawat galaw niya ay kalkulado. Ang bawat hakbang ay maingat. Ang puso niya ay kumakabog ng napakabilis, isang halo ng takot at determinasyon. Ang kanyang destinasyon, ang kwarto ni Aling Dolores. Nang nasa tapat na siya ng pinto, huminga siya ng malalim. Paano kung magising ito? Paano kung mahuli siya? Itinaboy niya ang mga pag-aalinlangan. Kailangan niyang gawin ito. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Sa kabutihang palad, hindi ito nakalock. Ang silid ni Aling Dolores ay isang salamin ng pagkatao nito. Magulo at puno ng mga bagay na hindi naman kailangan. Mga damit na nakakalat, mga lumang magasin, at isang amoy ng pabango na masyadong matapang. Nagsimulang maghalungkat si Hiraya. Tiningnan niya ang mga drawer, ang ilalim ng kama, ang loob ng aparador. Naghahanap siya ng kahit ano. Isang resibo, isang sulat, isang palatandaan. Sa ilalim ng kama, sa loob ng isang luma at maalikabok na kahon ng sapatos, natagpuan niya ang isang tumpok ng mga papel. Mga lumang resibo ng kuryente, mga liham mula sa probinsya, at isang pamilyar na sobre. Iyon ang sobre mula sa Alahas de Oro. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. Naroon ang opisyal na resibo ng pulseras. Tama nga, 160,000. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa ilalim ng resibo, may isa pang papel na nakatupi. Isa itong kasulatan. Isang promissory note. Nakasaad doon na si Hiraya Manalastas ay nangangakong magbabayad ng halagang 160,000 sa isang partikular na tao na may interes pa, at sa ilalim ng kasulatan, naroon ang isang pirma. Hiraya Manalastas. Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Tinitigan niya ang pirma. Pamilyar ang hugis, pamilyar ang mga letra, ngunit alam na alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi siya ang pumirma roon. Ito ay isang pekeng pirma, isang magaspang na imitasyon ng kanyang sulat kamay. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Ang utang na nabanggit ni Aling Dolores, ang promissory note, ang gintong pulseras. Hindi binili ang pulseras para sa luho. Binili ito para maging collateral o kabayaran sa isang utang. At para maging legal ang paggamit ng pera, gumawa si Aling Dolores ng pekeng kasulatan para palabasin na si Hiraya ang umutang. Pero kaninong utang? Ipinagpatuloy niya ang paghahalongkat sa kahon at nakakita ng isa pang sobre. Isang sobre mula sa isang kilalang kasino na may final demand letter na nakasulat sa labas. At ang sulat ay para sa kapatid ni Aling Dolores, ang tiyuhin ni Lino. Nakasaad doon ang isang malaking utang sa pagsusugal. Napasandal si Hiraya sa pader, nanginginig. Ang hininga niya ay tila naubos. Hindi lang siya ninakawan, nilinlang siya, ginamit siya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang krimeng ito ay plinano ng ina ng lalaking pinakasalan niya. Mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kinuhanan niya ng litrato ang lahat. Ang resibo, ang pekeng promissory note, ang demand letter para sa tiyuhin ni Lino. Bawat ebidensya. Nang maibalik na niya ang lahat sa dati at makalabas ng kwarto, hindi na siya bumalik sa kama. Nagtungo siya sa sala at umupo sa dilim. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi.
Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng matinding galit at pagkadurog. Ang bahay na pinagsikapan niyang buuin, ang pamilyang pinangarap niyang maging bahagi, lahat ay isang malaking kasinungalingan. At sa dilim ng gabing iyon, habang hawak ang telepono na naglalaman ng katotohanan, alam ni Hiraya na wala nang babalikan pa. Ang pag-aasawa niya ay hindi lang nasira. Ito pala ay isang krimen na siya ang naging biktima. Hindi na bumalik sa kwarto si Hiraya. Hinintay niyang mag-umaga habang nakaupo sa dilim ng kanilang sala, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga imahe ng pekeng pirma at ng demand letter ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Wala nang galit, wala nang lungkot. Ang nararamdaman niya ay isang nakakakilabot na kapayapaan. Ang kapayapaan ng isang taong alam na ang gagawin dahil wala nang ibang pagpipilian pa. Kinaumagahan, naabutan siya ni Lino, nagising na. Wala na ang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malamig at matatag na determinasyon. Hindi ka natulog? Nag-aalalang tanong ni Lino. Kailangan nating mag-usap, tayong tatlo. Simpleng sagot ni Hiraya, ang boses ay walang emosyon. Sakto namang lumabas si Aling Dolores mula sa kanyang silid, handa na para sa almusal. Aba, gising na pala ang prinsesa. Ano ang almusal natin? Tanong nito. Tila ba walang nangyaring komprontasyon kahapon? Hindi sumagot si Hiraya. Tumayo siya, kinuha ang kanyang telepono mula sa lamesa at lumapit sa dalawa na ngayon ay magkatabi ng nakatayo. Hindi siya nagsalita. Sa halip, binuksan niya ang gallery ng kanyang telepono at ipinakita ang unang litrato, ang promissory note na may pekeng pirma. Ano to? Mahinang tanong niya. Namutla si Aling Dolores. Ang mga mata ni Lino ay lumaki sa gulat at pagkatakot. Sa saan mo nakuha yan? Nauutal na tanong ng kanyang biyenan. Nag-swipe si Hiraya sa sunod na litrato, ang demand letter para sa utang sa kasino ng kapatid ni Aling Dolores. Ito ba ang utang na binayaran ng pera ko? Tanong muli ni Hiraya. Ang boses ay nananatiling kalmado, ngunit may tumatagos na lamig. Biglang nag-iba ang anyo ni Aling Dolores. Mula sa pagkatakot, ito'y naging mabangis. Walang hiya ka. Naghalungkat ka ng gamit ko. Bastos kang bata ka. Sigaw nito. Mas bastos po yata ang mameke ng pirma at magnakaw ng pera ng iba. Walang takot na sagot ni Hiraya. Ginawa ko yon para sa pamilya, para tulungan ang kapatid ko. Katuwiran ni Aling Dolores, ang boses ay nanginginig sa galit. Mga bagay na hindi mo maiintindihan dahil makasarili ka. Sa puntong yon, lahat ng pag-asa ni Hiraya ay nabaling kay Lino. Naghahanap siya ng kahit anong senyales, kahit isang salita lang nakakampi sa kanya na maninindigan para sa tama. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang mga matay nagmamakaawa. Lino? Si Lino ay parang natrap sa gitna. Tumingin siya sa kanyang ina na umiiyak na ngayon sa galit at pagkatapos ay tumingin siya kay Hiraya na nagpapakita ng katotohanan. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito at takot. At sa huli, pinili niya ang landas na pamilyar sa kanya, ang landas ng kaduwagan. Hira, pamilya pa rin tayo. Basag ang boses na sabi ni Lino. Ina ko pa rin siya. Nagkamali siya, oo, pero ayusin na lang natin to. Huwag na nating palakihin. Ang mga salitang yon ang pumatay sa kung anumang natitirang pagmamahal sa puso ni Hiraya. Ayusin? Lino, krimen ang ginawa niya at kinonsinti mo. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanila. Iyon na ang sagot. Tumalikod si Hiraya nang walang imik. Naglakad siya papasok sa kanilang kwarto. Hindi na siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pagluha. Binuksan niya ang aparador at kinuha ang kanyang maleta. Sinimulan niyang ilagay ang kanyang mga damit sa loob. Bawat galaw ay walang pag-aalinlangan. Sumunod si Lino sa kwarto. Hey Hira, anong ginagawa mo? Huwag naman ganito.
mag-usap tayo. Tapos na tayong mag-usap, Lino, sabi ni Hiraya habang patuloy sa pag-iimpake. Hindi man lang siya tinitingnan. Noong sandaling pinili mo siya kaysa sa tama, tapos na tayo. Habang inilalagay niya ang kanyang mga gamit sa maleta, naaalala niya ang mga pangarap na binuo niya sa loob ng bahay na yon. Ang bawat sulok ay may alaala. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay nabahiran na ng kasinungalingan. Isinara niya ang maleta, isang malakas na tunog na sumisimbolo sa pagsasara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Hila-hila ang maleta. Naglakad siya palabas ng kwarto. Nilampasan si Lino na parang hindi ito nakikita. Nilampasan niya si Aling Dolores na ngayon ay nakatayo sa sala. Nakatingin sa kanya ng may pagkasuklam. Sa may pintuan, huminto siya ng saglit ngunit hindi siya lumingon. Salamat sa lahat, sabi niya. Ang mga salita ay para sa hangin. At pagkatapos, binuksan niya ang pinto at humakbang palabas. Hila-hila ang bigat ng nakaraan, ngunit naglalakad patungo sa isang hindi tiyak, ngunit malayang hinaharap. Hindi na siya lumingon pa. Nakarating siya sa bahay ng kanyang matalik na kaibigan, si Ana. Doon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Matapos ang ilang oras, nang medyo kumalma na siya, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Lino. Nanginginig niyang binuksan ito. Ang mensahe ay maikli lang, ngunit puno ng bigat. Huwag na huwag mong papalabasin ito, Hiraya. Sisirain mo ang buong pamilya natin. Napahigpit ang hawak ni Hiraya sa telepono. Hindi niya alam kung yun ba ay isang pakiusap o isang pagbabanta. 2 araw na ang nakalipas mula nang lisanin ni Hiraya ang bahay na dati niyang tinatawag na tahanan. Pansamantala siyang nakikituloy sa kaibigan niyang si Ana na walang sawang nagbibigay sa kanya ng suporta at espasyo. Sa loob ng 2 araw na yon, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila hindi nawawala. Ang mensahe ni Lino na hindi niya alam kung pakiusap o pagbabanta ay nag-iwan ng lamig sa kanyang sistema. Pinili niyang huwag na munang isipin iyon. Kailangan niyang huminga. Isang hapon, habang nakaupo sa sofa sa apartment ni Ana, sinubukan niyang libangin ang sarili. Binuksan niya ang kanyang Facebook account, umaasang ang mga post tungkol sa pagkain, paglalakbay, o mga nakakatawang video ay kahit paano'y magpapagaan ng kanyang loob. Nag-scroll siya ng nag-scroll hanggang sa isang post ang biglang pumukaw sa kanyang atensyon. Shinare ito ng isa sa mga pinsan ni Lino. Ang original na post ay mula kay Aling Dolores. Ang profile picture ni Aling Dolores ay isang luma niyang larawan, nakangiti ng matamis, tila isang mapagmahal na ina. Ngunit ang mga salita sa kanyang post ay purong kamandag. Mahaba ito at bawat pangungusap ay tila isang patalim na direktang nakatutok sa puso ni Hiraya. Napakasakit para sa isang ina na makitang ang pinaghirapan mong palakihin na anak ay unti-unting kinukuha at nilalaso ng isip ng isang babaeng walang puso. Panimula ng post na sinundan ng 3 crying emojis, naramdaman ni Hiraya ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang ipinagpapatuloy ang pagbabasa. Sa sumunod na mga talata, ikinuwento ni Aling Dolores ang isang nobela ng mga kasinungalingan. Detalyado niyang isinalaysay kung paanong siya, isang kaawa-awang ina, ay brutal na pinalayas mula sa sariling pamamahay ng kanyang manugang. Nagkwento siya ng mga di-umano'y pagmamaltrato sa kanya ni Hiraya. Kesyo tinataguan daw siya ng pagkain. Kinukuha raw ni Hiraya ang buong sahod ni Lino at wala man lang ibinibigay sa kanya para sa maintenance na gamot sa high blood. Ang pinakamatindi sa lahat, inakusahan siya nitong may ibang lalaki. Ang pera na pinaghirapan ng anak ko, ginastos niya sa kanyang kalandian at sa lalaki niya. Bahagi ng post na halos magpasuka kay Hiraya sa tindi ng galit. Kaya pala nag-impake at umalis. At nang sinubukan ko siyang kausapin bilang isang ina, ako pa ang pinalabas na masama. Pinalayas niya ako.
Saan ako pupulutin ngayon? Ganito na lang ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko? Ang post ay nagtatapos sa isang larawan, isang malapitang selfie ni Aling Dolores na umiiyak. Ang mga mata ay namumugto at ang ekspresyon ay puno ng pagdurusa. Isang perpektong pagganap ng isang biktima na siguradong makakakuha ng simpatya. Hindi makapaniwala si Hiraya sa kanyang nababasa. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Bawat salita ay isang direktang kabaligtaran ng katotohanan. Siya na gumastos para sa lahat ng pangangailangan sa bahay. Siya na tiniis ang lahat ng pangiinsulto at pagmamaliit. Ngayon, sa mata ng buong mundo, siya ang kontrabida. Hira, anong nangyari? Namumutla ka? Tanong ni Ana, nakalalabas lang mula sa kusina. Walang salitang lumabas sa bibig ni Hiraya. Iniabot na lang niya ang telepono sa kaibigan. Habang binabasa ni Ana ang post, ang mukha nito ay unti-unting nag-iba. Mula sa pagkalito, naging pagkabigla, hanggang sa purong galit. Walang hiya siya, bulalas ni Ana. How dare she? Ito ba yung sinasabi mong huwag papalabasin? Sila pala ang unang nagkalat. Ngunit ang mas masakit pa para kay Hiraya ay ang comment section. Puno ito ng mga mensahe ng awa at suporta para kay Aling Dolores. Karamihan ay galing sa mga kamag-anak nila Lino na kailanmay hindi naman naging malapit sa kanya. Kawawa ka naman, Tita Di. Lakasan mo loob mo. Nasa'yo ang Diyos. Nakakainis ang mga ganyang manugang. Walang utang na loob. Karmahin sana yan. I-post mo yung picture ng babaeng yan para makita ng lahat ang pagmumukha niyang makapal. Kaya pala wala na siyang time sa mga family gathering. May ibang pinagkakaabalahan. Bawat komento ay dagdag na saksak sa kanyang puso. Ang mga taong ito, na walang alam sa tunay na nangyari, ay hinuhusgahan na siya. Ang kanyang pangalan at reputasyon ay dinudungisan sa harap ng lahat. Sinubukan niyang mag-isip ng isasagot, ng paraan, para ipagtanggol ang sarili. Ngunit paano? Paano niya lalabanan ang isang kwentong biyak na biyak sa drama at kasinungalingan? Habang nag-iisip siya, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe sa Messenger mula kay Janice, isang katrabaho niya sa Silangan Media Group. Hira, okay ka lang? Nakita mo na ba to? Kasunod ng mensahe ay isang screenshot. Nanlamig ang buo niyang katawan nang makita kung ano ito. Ito ay ang post ni Aling Dolores. Ngunit hindi lang ito basta shinare. Ito ay nakapost sa loob mismo ng pribadong Facebook group ng kanilang kumpanya, ang Silangan Media Group Employees Hub. May nag-share nito doon. Ang caption ng nag-share, "Guys, tingnan nyo to. Dito pala sa atin nagtatrabaho yung manugang na tinutukoy. Nakakaawa si nanay." Napahawak si Hiraya sa kanyang bibig, para siyang binuhusan ng isang baldeng yelo. Hindi na lang ito usaping pampamilya. Dinala na ni Aling Dolores ang digmaan sa lugar kung saan nakasalalay ang kanyang kabuhayan. Dinala na nito ang gulo sa kanyang propesyon. Kinabukasan, pumasok si Hiraya sa trabaho na may mabigat na puso. Ang screenshot na ipinadala ng kanyang katrabaho ay tila isang bombang sumabog sa kanyang propesyonal na buhay. Habang naglalakad siya sa pasilyo ng Silangan Media Group, ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya. Ang ilan ay puno ng awa, ang iba ay puno ng paghusga. Ang mga dating bumabati sa kanya ng masigla ay ngayoy simpleng tango na lang ang isinusukli, na tila ba natatakot na madikit sa kanyang nabubuong masamang reputasyon. Hayaan mo na lang sila, Hira. Alam naman ng mga totoong nakakakilala sa iyo ang katotohanan. Bulong ni Janice, ang kaibigan niya sa opisina, habang nagtitimpla sila ng kape sa pantry. Pero yun na nga, Janice, hindi lahat ay kilala ako. Sagot ni Hiraya, ang boses ay pagod. Para sa karamihan dito, ako na yung masamang manugang sa post na yon. Sinubukan niyang isantabi ang lahat at mag-focus sa trabaho. Kailangan niyang patunayan na siya ay isang professional. Ngunit habang nasa kalagitnaan siya ng pagsusulat ng isang press release,
Isang komosyon ang narinig niya mula sa lobby. Mga sigawan. Isang pamilyar na boses ang nangingibabaw, puno ng pighati at galit. Biglang bumukas ang glass door ng kanilang departamento at iniluwa nito ang isang security guard na pilit na pinipigilan ng isang babae. Si Aling Dolores. Ang itsura nito ay 10 beses na mas kahabag-habag kaysa sa kanyang litrato sa Facebook. Magulo ang buhok nito, gusot ang damit, at walang tigil sa pag-iyak. Isang perpektong pagganap para sa mas malaking entablado. Nasaan ang manugang kong walang kaluluwa? Nasaan si Hiraya Manalastas? Sigaw nito habang pilit na kumakawala sa gwardiya. Lahat ng empleyado ay napatayo. Ang kanilang mga muka ay puno ng pagkabigla. Ang mga telepono ay agad na naitutok sa eksena. Napako si Hiraya sa kanyang kinauupuan. Tila naputulan ng hininga. Ito na ang katuparan ng kanyang pinakamasamang bangungot. "Ma'am, bawal po dito. Mag-uusap na lang po tayo sa labas," sabi ng gwardiya. "Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang babaeng yon," patuloy na sigaw ni Aling Dolores. At pagkatapos, nakita niya si Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. "Ayan ka lang pala, Hiraya!" Bumitaw ito sa gwardiya at mabilis na lumapit sa cubicle ni Hiraya. Bago pa man may makapigil sa kanya, bigla itong napaluhod sa sahig sa harap ng lahat. Humagulgol ito ng malakas, dinuduro-duro si Hiraya. "Anong ginawa mo sa amin, Hiraya? Pinalayas mo ko, ninakaw mo ang pera ng anak ko. At ngayon, nalaman ko pa, may lalaki ka pala. Saan ako nagkulang sa'yo bilang isang ina? Minahal kita na parang tunay na anak." Ang bawat salita ay isang bomba na sumasabog sa loob ng tahimik na opisina. Ang mga katrabaho ni Hiraya ay hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang iba ay napapailing. Ang iba ay halatang naniniwala sa drama ni Aling Dolores. "Tita, tama na po," pakiusap ni Hiraya. Nanginginig ang buong katawan sa hiya at galit. "Wag po dito. Mag-usap po tayo sa labas." "Para ano? Para saktan mo na naman ako?" sigaw ni Aling Dolores. "Gusto kong malaman ng lahat ng tao dito kung anong klaseng ahas ang inaalagaan nyo sa kumpanyang ito. Isang manloloko, isang mang-aagaw, isang taksil na asawa." Sa puntong yon, lumabas na mula sa kanyang opisina ang kanilang department head, si Mr. David. Ang kanyang mukha ay seryoso at hindi maipinta. "Security, please escort this woman out of the premises." Mahinahon, ngunit may awtoridad na utos nito. 2 pang gwardiya ang dumating at pilit na itinayo si Aling Dolores na patuloy pa rin sa pagwawala at pagsisigaw ng mga akusasyon. Habang kinaladkad ito palabas, ang huling salita nito ay tumatak sa isip ng lahat. "Mandaraya ka, Hiraya! Mandaraya!" Nang sa wakas ay tumahimik na ang paligid. Ang tanging maririnig na lang ay ang mga bulungan. Tumingin si Hiraya sa paligid. Ang mga tingin na ibinibigay sa kanya ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang kanyang profesional na mundo, ang lugar kung saan siya ay nire-respeto at hinahangaan, ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. "Hiraya, my office now," sabi ni Mr. David. Ang boses ay malamig. Nanginginig na tumayo si Hiraya. Habang naglalakad siya papunta sa opisina ng kanyang boss, ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang kahihiyan ay napakatindi, halos hindi niya makayanan. Sa loob ng opisina, pinaupo siya ni Mr. David. Huminga ito ng malalim bago magsalita. "Hiraya, I've always known you to be one of our best, but this is a huge mess," sabi nito, habang nakatingin sa labas kung saan nagkukumpulan pa rin ang mga empleyado. "The company cannot tolerate this kind of public scandal. It reflects badly on us." "Sir, I can explain. Hindi po totoo ang lahat ng sinabi niya." Depensa ni Hiraya, ang boses ay garalgal. "I understand that this is a personal matter," putol ni Mr. David.
But she brought it here. For now, until we can conduct an internal investigation, and until this issue dies down, I have to ask you to take a leave of absence. I'm putting you on temporary suspension effective immediately. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang narinig ni Hiraya. Suspendido. Nawalan siya ng tahanan, nawalan ng asawa, at ngayon, nawalan pa siya ng trabaho. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay gumuho. Dahan-dahan siyang tumango, hindi na makapagsalita. Habang kinukuha niya ang kanyang mga gamit mula sa kanyang desk, sa gitna ng mga mapanuring mata ng kanyang mga katrabaho, naramdaman ni Hiraya na narating na niya ang pinakamababang punto ng kanyang buhay. Para siyang nasa isang malalim na balon at wala siyang makitang liwanag. Parang isang zombie na naglalakad si Hiraya palabas ng gusali ng Silangan Media Group. Dala niya ang isang kahon na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit. Isang maliit na kahon na sumisimbolo sa pagtatapos ng maraming taon ng kanyang pagsisikap. Ang mga pamilyar na mukha na kanyang nadaraanan ay hindi na niya magawang tignan. Ang kahihiyan ay parang isang makapal na kumot na bumabalot sa buo niyang pagkatao. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ayaw niyang bumalik muna sa apartment ni Ana at maging pabigat pa rito. Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa mapadpad siya sa isang maliit at tahimik na coffee shop na madalas niyang puntahan kapag gusto niyang mapag-isa, ang kapihan ng paghilom. Umupo siya sa isang sulok sa tabi ng bintanang salamin. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan. Tila nakikidalamhati sa nararamdaman niya. Umorder siya ng kape at habang hawak ang mainit na tasa, doon na bumigay ang kanyang mga luha. Umiyak siya ng walang tunog. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi, humahalo sa pait ng kanyang iniinom na kape. Ang lahat ay nawala sa kanya. Ang asawang pinangakuan siyang proprotektahan ay ang unang tumalikod. Ang biyena na dapat sana'y pangalawang ina ay ang naging pinakamatindi niyang kalbaryo. At ang trabaho na nagbigay sa kanya ng dignidad at kalayaan ay ipinagkait din sa kanya. Naalala niya ang mga masasayang araw nila ni Lino noong nagsisimula pa lang sila. Ang mga pangako nito, "Hindi kita pababayaan, Hira. Tayo ang bubuo ng sarili nating pamilya, malayo sa problema." Mga salitang naging abo na lamang ngayon. Naalala niya ang bawat sakripisyo niya, ang pagtitipid sa sarili para lang mapunan ang mga gastusin sa bahay, ang pag-unawa sa tuwing mas pinipili ni Lino ang ina nito, ang walang katapusang pagtitiis sa pag-asang magbabago pa ang lahat. At para saan? Para mauwi sa wala. Para siya pa ang lumabas na masama? Isang malalim na galit ang nagsimulang pumalit sa kanyang kalungkutan. Galit hindi lang para kay Lino at Aling Dolores, kundi galit din sa kanyang sarili. Galit siya dahil hinayaan niyang mangyari ito. Hinayaan niyang tapak-tapakan ang kanyang pagkatao sa ngalan ng pag-ibig, ang kanyang paniniwala na kung magtitiis siya ay maaayos ang lahat, ay isang malaking pagkakamali. Ang pagiging biktima ay isang pagpili. At sa mahabang panahon, iyon ang pinili niya. Ang manahimik, ang umunawa, ang magparaya. Ngunit ngayon, habang nakatingin sa kanyang sariling refleksyon sa bintanang basang-basa ng ulan, isang bagong Hiraya ang tila ipinapanganak mula sa kanyang pagkadurog. Ang Hiraya na pagod ng umiyak. Ang Hiraya na pagod ng maging kaawa-awa. Hindi na, bulong niya sa sarili. Tama na. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pighati ay unti-unting nagkaroon ng apoy. Isang apoy ng determinasyon. Kung kinuha nila ang lahat sa kanya, wala na siyang dapat pang katakutan na mawala. Ang tanging natitira na lang sa kanya ay ang katotohanan at ipaglalaban niya iyon. Hindi na siya ang biktima sa kwentong ito. Simula ngayon, siya na ang magiging bida, ang bida na lalaban para sa kanyang sarili. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa bag.
Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Mayroon ng bigat at katiyakan sa bawat pagpindot niya. Binuksan niya ang browser at nag-search. Best family and criminal lawyers in the city. Isa-isang lumabas ang mga pangalan at law firm. Pinili niya ang isa na may pinakamagagandang review, isang law firm na kilala sa paghawak ng mga kaso ng kababaihan. Tinitigan niya ang numero ng telepono. Huminga siya ng malalim, isang hiningang nagtataboy sa lahat ng kanyang takot at pag-aalinlangan. At pagkatapos, pinindot niya ang call button. "Good afternoon. This is Aguirre Law Office. How may I help you?" Sabi ng isang profesional na boses sa kabilang linya. Huminga muli ng malalim si Hiraya. Inipon ang lahat ng natitirang lakas. Ang boses na lumabas sa kanya ay hindi na basag o nanginginig. Ito ay boses ng isang babaeng handa ng lumaban. "Magandang hapon," simula niya. "Kailangan ko ng tulong. Gusto kong magsampa ng kaso." Ang Aguirre Law Office ay nasa isang mataas na gusali sa sentro ng syudad ng masalimuot. Sa pagpasok pa lang ni Hiraya, naramdaman niya agad ang bigat at kapangyarihan ng lugar. Lahat ay abala, lahat ay may ginagawa. Dito, ang mga salita ay tinitimbang at ang hustisya ay ipinaglalaban. Ang humarap sa kanya ay si Attorney Leticia Aguirre, isang babaeng nasa mga 40, matalino ang mga mata, at may aurang hindi mo basta-bastang matitinag. Hindi ito nagpakita ng awa o simpatya. Sa halip, ang ibinigay nito kay Hiraya ay isang matalas na tingin na puno ng profesionalismo. "So Mrs. Salcedo," panimula ni Attorney Aguirre, "tell me everything. From the very beginning, don't leave out any detail." At iyon nga ang ginawa ni Hiraya. Sa loob ng halos isang oras, isinalaysay niya ang lahat. Ang tungkol sa kasunduan sa sahod, ang biglaang utang sa credit card, ang pagtuklas sa pekeng promissory note, at sa utang sa kasino, ang komprontasyon, ang pag-alis niya sa bahay, ang paninira sa social media, at ang pinakahuli, ang eskandalo sa kanyang opisina na nagresulta sa kanyang suspension. Habang nagsasalita siya, ipinakita niya kay Attorney Aguirre ang mga litrato sa kanyang telepono, ang mga ebidensyang naging dahilan ng lahat. Si Attorney Aguirre ay tahimik na nakinig, paminsan-minsan ay tumatango o nagsusulat sa kanyang legal pad. Nang matapos si Hiraya, ilang sandaling hindi nagsalita ang abogada. Tinitigan nito ang mga ebidensya sa telepono, ang mukha ay seryoso. "This is not just a family dispute, Hiraya," sabi sa wakas ni Attorney Aguirre. Sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang unang pangalan. "What your mother-in-law did constitutes several criminal offenses: forgery, or what we call falsification of a private document, and estafa or fraud. The social media post and the scene at your office, that's a clear case of libel, oral and written defamation." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakaramdam si Hiraya ng pag-asa. May mga pangalan pala sa batas para sa lahat ng sakit na idinulot sa kanya. Hindi lang ito basta away pamilya. "So what do we do?" tanong ni Hiraya. "We fight back on two fronts." Paliwanag ni Attorney Aguirre, ang boses ay puno na ng estratehiya. "First, the marriage. We will file for annulment based on psychological incapacity. Your husband's inability to stand up for you and his pathological dependency on his mother is a clear ground. Second, we hit Aling Dolores where it hurts. We will file criminal charges against her for estafa and libel. We will make her answer for what she did to your finances and your reputation." Biglang nakaramdam ng takot si Hiraya. Kaso. Totoong kaso sa korte, ngunit mabilis itong napalitan ng determinasyon. Ito ang kailangan niyang gawin. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Hiraya. Sa tulong at gabay ni Attorney Aguirre, sinimulan niyang ayusin ang lahat ng ebidensya. Inipon niya ang mga lumang bank statement na magpapatunay na siya ang gumagastos sa lahat ng bayarin. Hinanap niya ang mga text message kung saan si Lino mismo ang nagsasabing ibinibigay niya ang buong sahod sa ina.
Lahat ng ito ay inilagay niya sa isang folder. Bawat isa ay may label. Ang pinakamahirap na hakbang ay ang susunod. "We need a witness, Hiraya," sabi ni Attorney Aguirre. "We need to talk to your mother-in-law's brother, the one with the gambling debt." Nanginginig ang kamay ni Hiraya nang i-dial niya ang numero ng tiyuhin ni Lino. Ang una nitong reaksyon ay pagtanggi. Natatakot ito sa kanyang kapatid. "Pasensya na, Hiraya, pero ayokong madamay dyan. Pamilya ko yan," sabi nito sa kabilang linya. "Tito, hindi ko po hinihiling na kalabanin niyo ang kapatid niyo," pakiusap ni Hiraya, ginamit ang lahat ng diplomasya. "Ang kailangan ko lang po ay sabihin niyo ang totoo. Ginamit niya ang pangalan ko para bayaran ang utang niyo. Napasama po ako. Napasama ang trabaho ko. Ito na lang po ang paraan para malinis ang pangalan ko." May mahabang katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang buntong hininga. "Sige, mag-uusap tayo." Isang linggo matapos ang una niyang pagbisita sa Aguirre Law Office, handa na ang lahat. Ang mga petisyon para sa annulment at ang mga criminal complaint ay nakahain na. Isang umaga, isang opisyal mula sa korte ang naghatid ng subpoena sa bahay nila Lino. Isang para kay Lino at isa para kay Aling Dolores. Hindi nagtagal. Nagring ang telepono ni Hiraya. Isang numerong pilit na niyang kinakalimutan. Si Lino. Sinagot niya ito. "Hiraya, ano to?" Boses ni Lino sa kabilang linya. Puno ng gulat at hindi makapaniwala. "Bakit may subpoena? Bakit mo kinasuhan si nanay?" "Dahil iyon ang tama, Lino." Kalmadong sagot ni Hiraya. "Pero, makukulong siya dahil dito, Hira. Ina ko yon." Ang boses ni Lino ay nagiging desperado na. "Pakiusap, iatras mo na yung kaso. Please, Hiraya, ako na ang nakikiusap. Patawarin mo na siya. Iligtas mo ang nanay ko." Napapikit si Hiraya. Narinig na naman niya ang mga salitang yon. Ang pakiusap na unawain ang mali, na pagtakpan ang kasalanan. Pero ngayon, iba na. "Nang kailangan ko ng asawang magliligtas sa akin, nasaan ka, Lino?" Malamig niyang tanong bago niya pinatay ang tawag. Ilang araw ang lumipas matapos ang tawag na yon. Hindi na muling tumawag si Lino at nagbigay ito ng kaunting kapayapaan kay Hiraya. Inisip niyang marahil ay naiintindihan na nito na seryoso siya sa kanyang desisyon. Ngunit nagkamali siya. Isang gabi, habang pauwi si Hiraya sa apartment ni Ana, natanaw niya ang isang pamilyar na figura na nag-aabang sa labas ng gusali. Nakasandal ito sa pader, nakayuko, at tila balisa. Si Lino. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita niya ang kanyang asawa ng harapan. Malaki ang ipinagbago nito. Namayat ito, humaba ang buhok, at ang mga mata ay may malalalim na eye bags. Ang dating Lino na palaging maayos at presko ay napalitan ng isang lalaking tila pinagsakluban ng langit at lupa. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya itong mag-isa. Walang Aling Dolores na nakabantay sa tabi. Huminto si Hiraya, may ilang talampakan ng layo mula sa kanya. "Anong ginagawa mo dito, Lino?" tanungin niya. Ang boses ay kalmado ngunit may distansya. Nag-angat ng tingin si Lino. Sa mga mata nito, nakita ni Hiraya hindi ang galit o panunumbat, kundi ang isang malalim na pagod at kalungkutan. "Hira, kailangan kitang makausap. Please, 5 minuto lang." Nag-alinlangan si Hiraya, ngunit sa huli ay tumango. Ayaw niyang gumawa ng eksena sa labas ng apartment ng kaibigan niya. Naglakad sila patungo sa isang maliit na parke sa malapit at umupo sa isang bakanteng bench sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Ilang sandali silang hindi nagsalita. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang malayong ugong ng trapiko ang maririnig. Hindi na natutulog si nanay sa gabi. Basag ni Lino sa katahimikan. Ang boses ay paos. Lagi siyang umiiyak. Natatakot siya.
Hindi sumagot si Hiraya. Ano ang dapat niyang sabihin? Na dapat lang itong matakot? Ako rin. Hindi na ako makatulog. Pagpapatuloy ni Lino. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang lahat. Kung paano tayo nagsimula. Kung paano tayo humantong dito. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nagsusumamo. Kasalanan ko ang lahat, Hira. Iyon ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Hiraya. Ngunit ngayong naririnig na niya, wala na itong bigat. Huli na. Alam ko ang ginawa niya. Pag-amin ni Lino. Alam ko ang tungkol sa pekeng pirma. Sinabi niya sa akin. Sinabi niyang kailangan niya ng pera para kay Tito at wala na siyang ibang paraan. Natakot ako, Hira. Natakot ako para sa kanya at natakot akong harapin ka kasi alam kong magagalit ka. Niyakap ni Lino ang kanyang sarili na tila nilalamig. Naging duwag ako. Sa buong buhay ko, lagi na lang akong duwag pagdating kay nanay. Sunod-sunuran, akala ko, yun ang tama. Akala ko, yun ang pagiging mabuting anak. Pero habang ginagawa ko yun, hindi ko namalayan. Sinisira ko pala ang pagiging asawa ko sa'yo. Biglang bumuhos ang mga luha mula sa mga mata ni Lino. Hindi ito ang mga pilit na luha ni Aling Dolores. Ito ay mga luhang totoo. Mga luhang nagmumula sa isang pusong durog. Patawarin mo ko, Hiraya. Humagulgol ito. Patawarin mo ko sa lahat. Sa bawat pagkakataong hindi kita naipagtanggol. Sa bawat pagkakataong pinili ko siya. Sa bawat luhang pumatak mula sa mga mata mo dahil sa akin. Patawarin mo ko. Nakatingin lang si Hiraya sa lalaking umiiyak sa kanyang harapan. Ang galit na dati niyang nararamdaman para dito ay unti-unting napalitan ng isang nakakapanlumong awa. Awa. Dahil sa wakas ay nakita na nito ang katotohanan. Ngunit sa panahong wala na itong magagawa pa. Alam ko, huli na ang lahat. Sabi ni Lino sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hindi ako nandito para hilinging bumalik ka. Alam kong imposible na yon. Nandito ako para sabihing nagsisisi ako at para makiusap kung may natitira pa diyang pagtingin sa akin. Huwag mo nang ituloy ang kaso kay nanay. Kahit yun na lang, Hira. Hayaan mo na lang siyang magbago. Ako ang bahala sa kanya. Huminga ng malalim si Hiraya. Ang pagsisisi ni Lino ay totoo, ngunit hindi nito mabubura ang sakit. Hindi nito maibabalik ang nasirang tiwala at hindi nito malilinis ang kanyang pangalan. Ang pagpapatawad, Lino, ay isang proseso, mahinang sabi ni Hiraya. At marahil, balang araw, kaya na kitang patawarin. Pero ang hustisya ay ibang usapan. Ang kaso ay hindi lang para sa akin. Para ito sa pananagutan. Kailangan niyang harapin ang resulta ng mga ginawa niya. At kailangan mo ring harapin ang resulta ng mga hindi mo ginawa. Tumayo si Hiraya. Sana mapatawad mo ang sarili mo, Lino. Dahil yun ang pinakamahalaga ngayon. Pero tapos na tayo. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan si Lino na umiiyak sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Bawat hakbang palayo ay mabigat. Ngunit bawat hakbang ay nagpapatibay sa kanyang desisyon. Tapos na ang kabanata nila. Kinabukasan, tumawag si Attorney Aguirre. Hiraya, the opposing counsel just called. They're requesting for a mediation. Gusto nilang makipag-areglo. Napangiti si Hiraya ng mapait. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ay isang desperadong hakbang. Isang patibong. Ang mediation room sa Aguirre Law Office ay maliit at formal. Ang hangin sa loob ay mabigat at halos mahirap hingahan. Sa isang panig ng mahabang lamesa ay nakaupo si Hiraya, katabi ang kanyang abogadong si Attorney Aguirre, na kalmado at nag-aaral ng kanyang mga dokumento. Sa kabilang panig, nakaupo si Aling Dolores, ang kanyang abogado, at si Lino, na nakayuko at hindi makatingin ng diretso. Pagpasok pa lang ni Aling Dolores, kitang-kita na ang pagbabago sa kanya. Wala na ang nag-aapoy na galit at pagmamataas. Napalitan ito ng isang maskara ng pagkamaamo at pagiging kaawa-awa. Ang kanyang mga mata
ay bahagyang namumugto at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakapatong sa lamesa. Magandang umaga sa lahat, panimula ng mediator. Nandito tayo ngayon para subukang pag-usapan ang mga isinampang kaso ni Mrs. Hiraya Salcedo laban kay Mrs. Dolores Salcedo. Ang layunin natin ay humanap ng isang mapayapang solusyon kung posible. Ang abogado ni Aling Dolores ang unang nagsalita. Your Honor, ang kliyente ko po ay lubos na nagsisisi sa mga nangyari. Ito po ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan sa pamilya na lumaki lamang. Handa po si Mrs. Salcedo na humingi ng tawad at bayaran ang halagang 160,000 pesos para matapos na po ang lahat. Napanatili ni Hiraya ang kanyang kalmadong ekspresyon, ngunit sa loob-loob niya, gusto niyang tumawa ng mapait. Simpleng hindi pagkakaunawaan. Si Attorney Aguirre ay bahagyang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. With all due respect, counsel, this is not a simple misunderstanding. Ang pinag-uusapan natin dito ay falsification, estafa, at libel. Ang kliyente ko ay nawalan ng pera, nasira ang reputasyon, at nasuspinde sa trabaho dahil sa mga aksyon ng kliyente ninyo. Ang 160,000 pesos ay hindi sapat para pagbayaran ang lahat ng yon. Muling nagsalita ang abogado ni Aling Dolores, ang boses ay mas nagmamakaawa. Ang kliyente ko po ay isang matanda na, may sakit sa puso. Ang stress ng isang court trial ay maaaring maging delikado para sa kanya. Nakikiusap po kami para sa kaunting habag. Sa puntong yon, si Aling Dolores na mismo ang nagsalita. Ang boses ay garalgal at puno ng luha. Hiraya anak, patawarin mo na ako. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng pagmamahal ko sa aking kapatid. Hindi ko sinasadyang masaktan ka. Pamilya pa rin tayo. Ang pagganap ay perpekto. Ang sino mang hindi nakakaalam ng buong kwento ay tiyak na maaawa. Ngunit para kay Hiraya, ang mga salitang iyon ng iyon ay hungkag at walang kahulugan. Tumingin siya kay Attorney Aguirre na nagbigay sa kanya ng isang bahagyang tango. Ito na ang tamang oras. Counsel, sabi ni Attorney Aguirre, ang boses ay biglang naging matalas at may awtoridad. Bago pa natin pag-usapan ang pagkakamali at hindi sinasadya, marahil ay dapat nating pakinggan ito. Kinuha ni Attorney Aguirre ang isang maliit na digital voice recorder at inilagay ito sa gitna ng lamesa. Pinindot niya ang play button. Isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Boses ng tiyuhin ni Lino. Oo, Ate Dolores ang nagbayad ng utang ko sa kasino. Sabi niya sa akin, nakahanap siya ng paraan. Ginamit niya yung credit card ng asawa ni Lino. Ako mismo ang kasama niya noong bumili siya ng alahas para ibigay doon sa pinagkakautangan ko. Ayaw ko sanang pumayag, pero pinilit niya ako. Sabi niya, may ginawa siyang kasulatan para palabasin na si Hiraya ang umutang. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid pagkatapos ng recording. Ang mukha ng abogado ni Aling Dolores ay hindi maipinta. Si Lino ay napapikit na lang ng mariin at si Aling Dolores, sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kanyang depensa. Ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay nabasag at nalaglag. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng purong pagkatakot at pagkagapi. Tumingin siya kay Hiraya, hindi na may pagmamakaawa, kundi may halong takot at pagkasuklam. Nahuli na siya. That, sabi ni Attorney Aguirre habang pinapatay ang recorder, is the sworn affidavit and recorded statement of your brother, Mrs. Salcedo. Handa siyang tumistigo sa korte. Now, shall we continue discussing your version of a simple misunderstanding? Walang nakapagsalita. Ang recording ang naging huling pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Aling Dolores. Tapos na ang laban. Ang abogado ni Aling Dolores ay huminga ng malalim, isang senyales ng pagsuko. Tumingin ito sa kanyang kliyente, pagkatapos ay kay Attorney Aguirre.
Attorney, sabi nito sa isang mahinang boses, ano po ang mga kondisyon ninyo para sa isang settlement? Alam ni Hiraya na nasa kanya na ang lahat ng alas. Tumingin siya kay Aling Dolores na ngayon ay nakayuko at talunan. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit at kahihiyan, narito na ang hustisya. Ang tanong na lang ay, anong uri ng hustisya ang ibibigay niya? Sa tanong ng abogado ni Aling Dolores, lahat ng mata sa silid ay napabaling kay Hiraya. Nasa kanya ang kapangyarihan, nasa kanya ang desisyon. Pwede niyang idiin si Aling Dolores, ituloy ang kaso, at posibleng ipakulong ito. Isang bahagi niya ay gustong gawin iyon. Isang bahagi na sumisigaw ng ganti para sa bawat luhang pumatak at bawat kahihiyang tiniis niya. Ngunit nang tignan niya ang talunang anyo ng kanyang biyenan at ang durog na itsura ni Lino, wala siyang naramdamang kasiyahan. Ang nakita niya lang ay isang malungkot na pagtatapos ng isang pamilyang winasak ng kasakiman at kaduwagan. Ang paghihiganti ay hindi na mahalaga. Ang kailangan niya ay kapayapaan. Huminga ng malalim si Hiraya. Bago nagsalita, ang boses ay matatag at malinaw. Hindi niya kinausap ang mga abogado. Direkta niyang tinitigan si Aling Dolores. Hindi ko kailangan ng paghihiganti, tita. Panimula niya. Ang kailangan ko ay hustisya at pananagutan. Tumingin siya kay Attorney Aguirre. Attorney, these are my terms. Sa sumunod na ilang minuto, malinaw na inilahad ni Hiraya sa tulong ng kanyang abogada ang kanyang mga kondisyon. Hindi ito negosasyon, ito ay isang deklarasyon. Una, babayaran ni Aling Dolores hindi lang ang 160,000 pesos, kundi pati na rin ang lahat ng legal fees na ginastos ni Hiraya at danyos perwisyos para sa nawalang sahod nito habang suspendido at sa pinsalang moral na idinulot nito. Pangalawa, at ang pinakamahalaga para kay Hiraya, kailangang linisin ni Aling Dolores ang kanyang pangalan. You will write a public apology on your Facebook account. Direktang utos ni Hiraya kay Aling Dolores. You will admit that you lied about everything. About me being a thief, about me having an affair, about me kicking you out. You will tell the truth at itatag mo ang lahat ng kamag-anak na nakibahagi sa paninira sa akin. Napaangat ng tingin si Aling Dolores. Ang muka ay puno ng hindi makapaniwala. Ang kahihiyan sa publiko ay mas masahol pa kaysa sa anumang parusa. Ngunit isang matalas na siko mula sa kanyang abogado ang nagpatahimik sa kanya. Wala siyang pagpipilian. And third, pagpapatuloy ni Hiraya, you will never contact me or come near me ever again. Pareho kayo ni Lino. Tumingin siya sa kanyang asawa. I will proceed with the annulment and I expect your full cooperation. Walang pag-angal, walang pagka-delay. Pagkatapos mailahad ang lahat, tumayo si Hiraya. Those are my terms. If you agree to all of them, I will sign an affidavit of desistance, dropping the criminal charges. If not, I will see you in court. Walang nagawa ang kampo ni Aling Dolores, kundi ang tumango sa pagsang-ayon. Ang kasunduan ay isinulat at pinirmahan ng lahat ng partido sa harap ng mediator. Paglabas ni Hiraya mula sa gusali, kasama si Attorney Aguirre, isang malaking bigat ang tila na bunot mula sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, nakahinga siya ng maluwag. Sa sumunod na linggo, isa-isang natupad ang mga napagkasunduan. Pumasok sa bank account ni Hiraya ang perang pambayad pinsala. At isang gabi, habang nag-i-scroll siya sa social media, nakita niya ito. Isang mahabang post mula kay Aling Dolores. Nakasulat doon, sa mga salitang halatang napilitan, ngunit malinaw, ang pag-amin sa lahat. Inamin niyang siya ang nagkamali. Inamin niyang nagsinungaling siya. At humingi siya ng tawad kay Hiraya. Gaya ng napag-usapan, nakatag ang lahat ng kamag-anak at kaibigan na naniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Mabilis na kumalat ang post, na umani ng iba't ibang reaksyon ng gulat at pagkadismaya
mula sa mga dating kumampi sa kanya. Kinabukasan, tumawag si Mr. David mula sa Silangan Media Group. "Hiraya, I saw the public apology. I am so sorry for what happened. The suspension is lifted. Your desk is waiting for you." Ang huling piraso ng kanyang lumang buhay na kailangan niyang ayusin ay ang kasal. Sa kooperasyon ni Lino, naging mabilis ang proseso. At isang araw, dumating ang sulat mula sa korte. Hawak na niya ang papel na nagsasabing ang kasal nila ni Lino ay opisyal ng pinawawalang bisa. Habang nakaupo sa apartment ni Ana, tinitigan ni Hiraya ang dokumento. Hindi siya masaya, ngunit hindi rin siya malungkot. Ang naramdaman niya ay isang malalim na pakiramdam ng pagsasara. Isang kabanata ng kanyang buhay ay pormal nang nagwakas. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang kanyang contacts. Hinanap niya ang pangalan ni Lino. Sandali niya itong tinitigan. Inalala ang lahat ng pinagsamahan nila, ang simula, ang gitna, at ang mapait na wakas. At pagkatapos, pinindot niya ang delete contact. Tapos na. Sa wakas, malaya na siya. Isang umaga, ilang buwan matapos ang lahat, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa bago niyang inuupahang apartment, isang sulat ang dumating para sa kanya. Walang pangalan ang nagpadala. Ang sulat ay simple lang. Ang sobre ay puti. At ang pangalan lang ni Hiraya ang nakasulat sa labas, sa isang pamilyar na sulat kamay. Alam niya kung kanino ito galing. Dinala niya ito sa kanyang maliit na balkonahe kung saan sumisikat na ang araw ng umaga. Nagtimpla siya ng kape at umupo sa isang silya. Pinagmamasdan ang paggising ng syudad. Ilang buwan na ang nakalipas. Ang buhay niya ngayon ay ibang-iba na. Mas tahimik, mas payapa. Sa wakas, binuksan niya ang sulat. Gaya ng inaasahan, galing ito kay Lino. Ang sulat ay hindi humihingi ng tawad. Tapos na ang yugto na yon. Hindi rin ito nagmamakaawang balikan siya. Ito ay isang simpleng liham ng pamamaalam at pagpapalaya. Hiraya, panimula nito. Hindi ko alam kung babasahin mo pa ito, pero sinusulat ko pa rin. Wala na kami sa dati naming bahay. Ipinagbili na namin. Lumipat kami ni nanay sa isang mas maliit na apartment malapit sa mga kapatid niya. Simula nung nangyari ang lahat, malaki ang ipinagbago niya. Naging mas tahimik. Nagsisimba na rin siya. Marahil, kailangan din pala naming dalawa ng ganitong kalakas na sampal mula sa realidad para magising. Ako naman, sinusubukan kong ayusin ang sarili ko. Naghahanap ako ng bagong trabaho. Natututo akong tumayo sa sarili kong mga paa, isang bagay na dapat ay matagal ko nang ginawa. Sinusulat ko ito hindi para manggulo pa sa'yo. Gusto ko lang malaman mo na kahit paano, dahil sa tapang na ipinakita mo, natuto rin akong harapin ang mga kahinaan ko. Hindi ako hihingi ng pangalawang pagkakataon dahil hindi ko yun deserve. Ang tanging hiling ko lang ay sana maging tunay kang masaya. Yung kaligayahang kailanman ay hindi ko naibigay. Yung kapayapaang ipinagkait namin sa'yo. Deserve mo yan, Hira. Higit kanino man. Paalam, Lino. Tinupi ni Hiraya ang sulat at ipinatong ito sa lamesa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi dala ng pag-ibig, kundi ng pagtanggap. Masaya siyang malaman na kahit sa anong paraan, natututo na rin si Lino. At iyon ay sapat na para sa kanya. Hindi na niya kailangang magdala pa ng galit. Tumayo siya at dinama ang sinag ng araw sa kanyang mukha. Ang bagong Hiraya. Ito na siya ngayon. Siya ay si Hiraya Manalastas, hindi na Salcedo, isang respetadong communications manager sa Silangan Media Group, na ngayon ay hawak ang isa sa pinakamalaking proyekto ng kumpanya. Isang babaeng natutong mag-invest sa sarili. Hindi lang ng pera, kundi ng oras at pagmamahal. Isang kaibigan, isang anak, at higit sa lahat, isang babaeng buo sa kanyang sarili. Ang kanyang apartment ay maliit lang, ngunit bawat sulok nito ay puno ng kanyang pagkatao. Mga libro, halaman,
at mga litrato ng kanyang mga paglalakbay na mag-isa. Ito ang kanyang santuwaryo, ang kanyang tahanan. Mamayang hapon, pupunta siya sa kapihan ng paghilom, ngunit hindi na para umiyak o mag-isip ng problema. Pupunta siya doon para magsulat, para magbasa, o para lang panoorin ang pagdaan ng mga tao. Ang lugar na dati saksi sa kanyang kalungkutan ay ngayon saksi na sa kanyang kapayapaan. Biglang nagring ang kanyang telepono. Si Ana. "Hira, nasaan ka? Yung hiking natin sa Sabado, tuloy na ha?" Masiglang bati nito. Napangiti si Hiraya. "Oo naman, ready na yung bagong hiking shoes ko." "Great! See you! Mag-ingat ka, mahal kita." "Mahal din kita," sagot ni Hiraya bago ibinaba ang tawag. Tumingin siyang muli sa abot tanaw. Ang kanyang pangalang Hiraya ay nangangahulugang bunga ng pag-asa at pangarap. Noon, akala niya ang pangarap na yon ay isang masayang pamilya sa piling ni Lino. Ngayon, natutunan niya na ang pinakamahalagang pangarap ay ang mahalin at buuin muna ang sariling pagkatao. Ang kanyang pinagdaanan ay isang mahirap na paglalakbay, puno ng sakit at luha. Ngunit ang bawat sugat ay nag-iwan ng aral, at ang bawat aral ang humulma sa kanya para maging ang matatag at malayang babae na siya ngayon. Huminga siya ng malalim, nilanghap ang sariwang hangin ng umaga. Ang nakaraan ay tapos na. Ang hinaharap ay isang blangkong pahina na siya mismo ang magsusulat. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, si Hiraya Manalastas ay tunay na masaya. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya, isang kwentong nagpatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagtitiis, kundi sa tapang na piliin ang sarili, palayain ang puso mula sa sakit, at muling buuin ang buhay sa pundasyon ng respeto at pagmamahal sa sarili. Sana po ay may napulot tayong aral sa kanyang paglalakbay. Isang paalala na hindi natin kailanman dapat hayaang mawala ang ating pagkatao para sa pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalago, hindi sumisira. At kung nasa isang sitwasyon ka man na tila wala ng pag-asa, laging tandaan na may kakayahan kang tumayo at lumaban para sa kapayapaan na nararapat sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paghahatid ng mga kwentong pumupukaw sa ating mga puso at isipan. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Hiraya? Nakarelate po ba kayo? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Binabasa po namin ang lahat ng inyong mga komento. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,